Welcome back sa ating channel mga kaibigan. Meron tayong tutorial ngayon tungkol sa isang TV na LED 32 inches na Panaton. Ang kanyang issue, mag-appear lang dito yung logo niya na Panaton sa screen, tapos in seconds lang mawawala. Maunti-unting mawawala. So ganito yon siya, no mga kaibigan. I-on ko na sa remote niya. Ayan. Tapos tingnan natin yung screen ng TV. Ayan, nakikita natin, no, na nag-appear yung Panaton tapos unti-unting nawawala. Pero alam natin, no mga kaibigan, na on na tong unit kasi makikita natin to na nagkulay yellow-green na yung light indicator niya. Kakaiba sa standby power na kulay red. Kung ano ang trouble nito, yun ay aalamin natin. Okay, samahan nyo po ako sa pag-troubleshoot nito. Okay, ito na po mga kaibigan, nabuksan na po natin yung unit, no, na Panaton LED TV. So ito na lang at testira na lang natin to mga kaibigan, no, kung good pa ba yung ating backlight. Titestira natin, no mga kaibigan, kung okay pa ba. Ayan, meron siyang reading na 36.4. So ibig sabihin okay tong ating backlight. Walang problema yung backlight natin. At ang isunod natin sa pag-check, ito na lang ang kanyang backlight driver. So isalpa ko na lang muna, no mga kaibigan, para malaman natin kung nagbibigay ba ng supply itong backlight driver niya papunta sa kanyang backlight. Okay, testiran na po natin mga kaibigan ang kanyang backlight driver kung meron bang voltahe na binibigay. So iabang ko lang muna tong tester natin to dito, no, yung test probe sa ating tester, habang itong plug isalpak ko lang muna. Ito is pagsalpak ko yan mga kaibigan, ayan, meron siyang makikita natin dyan na 23, no, pero hindi pa yan nag-on. Ipindutin ko lang muna yung power button dito sa remote. Ayun. Tapos tingnan natin yung tester. So kung ilan yung supply niya. Okay, nag 40, 39, 37, no, 36. So bumaba yung supply ng ating backlight driver. So pagka ganito, no mga kaibigan, check muna natin yung nagsusupply sa kanyang backlight driver, no. Check ko yung mga kapasitor na yan, baka may leak na mga kapasitor ang ma-encounter natin dyan, at papalitan na lang natin. Meron tayong nakuhang kapasitor, no mga kaibigan. Ito 470 microfarad 25 volts, tapos yung isa 330 microfarad 35 volts. So hindi na kailangan na testiran to, no mga kaibigan, kasi lumubo na, kaya papalitan na lang natin. At meron akong pamalit din dito. Ito yun, yan, dalawa na testiran na natin to. Good naman ito siya. Ito pa sila ng dalawa. Kaya ilalagay ko na lang dito, no mga kaibigan, sa board niya. Tapos yung isa dito. So na yan, no mga kaibigan, napapalitan na natin. So testingan na lang natin to kung okay ba. Susukatin na lang natin tong output ng kanyang backlight driver kung sapat ba na magsusupply doon sa kanyang backlight, no. So nakaabang pa rin tayo dyan. Tapos ito i-on na lang natin sa remote. Okay, press ko yung power button. Yan, tingnan natin yung supply ng ating backlight driver kung umabot ba sa required na voltage. So
So yan. So stable na siya, no mga kaibigan, 39.1 volts. Okay, sapat na ito na makasupply sa ating backlight. At naaninag na din natin na umiilaw na rin yung backlight niya. So ito, takpan ko lang muna at titingnan natin yung screen niya kung meron na ba siyang display. Okay, dito na tayo sa final testing, no mga kaibigan. Isalpa ko na lang muna tong plug. Ayan. Tapos nakita natin dyan na nag-standby power na siya. Hintay lang tayo saglit. Tapos ito, i-power on na natin sa pamamagitan ng power button ng remote. Ayan. Tapos tingnan natin yung screen kung mag-upper at tapos mawawala pa ba. Ayan, nakita natin, no mga kaibigan, na mayroon na siyang tuloy-tuloy na siya. Mayroon na siyang display. Ayan. We try not to die. So success na naman yung gawa natin, no mga kaibigan. Yung supply pala sa kanyang backlight, yung backlight driver niya, di pala makasustain ng supply dahil dito sa sirang mga kapasitor na to. Okay, hanggang dito lang po yung tutorial natin, at kung nakatulong man tong video natin sa ating pagre-repair, pwede po kayong mag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito lang po mga kaibigan, at salamat sa panonood.